Doc, yung isang issue, yung 24-hour admission rule sa PhilHealth, sa panig ng mga private hospitals, kasi isa rin po ito sa inirereklamo ni Mrs. Sulit, paano po ba talaga ito ipinatutupad? Nung una po, nagkaroon yan ng problema, no? Nung hindi pa binibigay yung OEC, tinatawag nila, yung Outpatient Emergency Care Benefit, na sabi nila sumasakop na ngayon starting January 2025. Ano? Before po, naging problema na yan. Talaga may namamatay sa mga emergency room na less than 24 hours. Talaga hindi po nababayaran yan. Except during the time na may pandemic, halimbawa nung pumutok ang bulkan, nung gano'n, may mga fortuitous event po doon. Sinasabi nila, okay, babayaran namin yan, etc. Pero before that, talaga po ang kanilang ay mag less than 24 hours, hindi po nila binabayaran. But starting this January, kagaya po na nabanggit nyo, wala na tong rule na ito? Paano po? Basta, kasi pag dumating dun sa, meron na po tayong OECD package at yan po ang nagko-cover dun sa mga emergency cases. Hindi lang po yan, marami pong cases yan ng emergency na sasagutin po yan ng PhilHealth. Yan meron na po tayong circular para dyan at yan po sinusunod ng ating mga ospital. So, paano po yun? Dun sa bill halimbawa, kung less than 24 hours po na nasa ospital ang isang emergency patient, ano ang po pwede pong sagutin ng PhilHealth? Doon po sa bagong OECD, pino-cover po nila yan. Although hindi po natin masasabi na 100% i-cover, meron pong ibibigay ang PhilHealth yan. Depende po sa case na pagkakadala doon sa pasyente. Si Doc Israel Pargas po, meron siya sinasabi na merong ibang benefit packages na pwedeng i-avail. Aware po ba kayo doon, Doc, doon sa sinasabi niya? And was this information gap po ba sa mga private hospitals from PhilHealth kung ano yung po pwede na matanggap ng pamilya kung sakali man less than 24 hours ang isang pasyente? Paano po ba? Hindi, depende po yung sa case ng doon dumating itong halimbawa, nasabi natin stroke yan or meron pong karampatang how much ang bibigay ng PhilHealth sa kanila. Yun po siguro ang ibig sabihin ni Dr. Parga. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.